Naging panatag at tahimik ang unang gabi nila sa beach. Maagang natulog ang mga bata, marahil ay dahil sa pagod sa biyahe at pagod sa paglalaro sa dalampasigan. Bago lumubog ang araw, namulot sila ng mga seashells na ginawa nilang laruan habang nakasalampak sa sahig ng kanilang silid na inuko pa. Maingay na ang dalawang bata sa dalampasigan na naghahabulan, samantalang si Britney ay nakahiga pa rin sa kama. Tila bumabawi ang katawan sa tulog na noon niya lang muling nagawa pagkaraan ng ilang taon. Sobrang panatag kasi at banayad ang paghinga niya. Kung maagang natulog ang mga bata, si Manang Elsa at Tina siya naman ay hindi. Halos madaling araw na noong bumalik siya, galing sa pagtambay sa tahimik na dalampasigan. Bitbit ang customized niyang sketch pad. Gumugol ng ilang oras. Nakailang pahina rin siya ng sketch ng malawak at maraming bituing langit. Payapang paligid at maingay pa rin sa hampas na alon na dalampasigan. Kung noon puro maliwanag na beachfront ang subject niya, ngayon ay ang gabing malamig naman yon na napagtanto niya na malaki palang pagkakaiba. Kung ang daylight ng painting ay puno ng liwanag, ang na-imagine niyang kalalabasan ng painting na hango sa kanyang mga nakalap na sketch. Nang nagdaang gabi ay paniguradong magiging malamig, madilim, medyo may halik ng lungkot ngunit may kapayapaan. Parang kailan lang, parang kahapon lang. Mahinang bulong ni Britney na binitawan sa kandungan ng gamit. Tinukod niya sa magkabilang gilid ang kanyang dalawang kamay upang maging suporta. Hinayaan niyang tangayin ng malamig at maalat na ihip ng hangin ang ilang hibla ng buhok na takas at patuloy na dumidikit sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit na napakaraming bituin. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dala ng sakit ay pinili niyang balikan ang mga sandaling naroon sila ng kanyang dating asawa, na hanggang sa mga sandaling iyon ay palaisipan pa rin sa kanya kung paano to biglang nalumpo. Ni hindi yun nabanggit ng dating biyanan at hipag niya sa kanya. Marahil ay dahil iniisip nila na wala naman na siyang pakialam, kung kaya bakit kailangan pa niyang malaman pa yon. Siguro yun ang nagpabago sa kanya. Positibong komento na lang niya. Ipinikit niya ang mga mata at binalikan ang mga naging kaganapan kanina ng muling pagtatagpo nilang mag-asawa. Natutuwa siya na nagpipinta ito. Natutuwa ang puso niya na marahil ay naunawaan na nitong hilig niya sa galing ng pagguhit niya. Hindi niya tuloy mapigilan ang sarili na mapatanong kung paano siya nagsimulang magpinta. Si Kenji Barwell ba talaga ang nakaharap niya kanina na nanalo ng 3rd place sa competition? Si Kenji na malupit. Si Kenji na walang ibang alam kung hindi ang pasakitan siya ng paulit-ulit. Parang napaka-imposible talaga yung mangyari. Ang laki na ipinagbago niya, mula sa appearance hanggang sa emosyon ng kanyang mukha. Sobrang laki. Ano kayang magiging reaction ni Noah kapag nalaman niya na ang tunay niyang ama ay nalumpo na? Ilang beses niya pang nabanggit sa akin na gusto niyang maglaro ng football kasama to. Paano pa nila magagawa yun ngayon? Paano pa? Huminga siya ng malalim, doon niya napagtanto na matalinhaga talaga ang buhay at tadhana. Kinapa niya ang dibdib, nasasaktan pa rin siya habang iniisip ang lalaki, ngunit hindi na kagaya kanina. Wala na ang panik niya, wala nang pag-aalala niya na baka muli siyang masaktan ng lalaki. Napalitan niyon ng kaunting awa sa sinapit ni Kenji. Nadagdag pa ang curiosity ni Britney kung paano nangyari ang bagay na yon sa dating asawa. Aksidente ba o sinadya? Kinuha niyang cellphone upang mag-scroll. Dapat hindi niya na yon ginawa. Pero parang hindi yata siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman kung anong tunay na nangyari sa dating asawa. Dumaan sa kanyang isipan na kung marahil noon, nangyari ito noong sila pa na naunawaan siya nito. Siguro ang perpekto ng pamilya nila ngayon. Unfair man yun kay Maki, subalit yun ang naiisip niya ng mga sandaling iyon. Maraming missed calls ang nobyo niyang si Maki, ngunit hindi niya yun pinansin. Diretso siya sa research bar kung saan walang kabang tinipan niya ang pangalan ng kanyang dating asawa at nilagyan sa dulo ng accident. Dahil sa famous ito at kapatid ni Althea Salmeda, hindi nahirapan si Britney na makita kaagad ang kanyang hinahanap na detalye na tungkol sa dating asawa niya. Hanggang sa muntik ng kamatayan, magkasama pala sila. Komento niya nang mabasang kasama nito si Monica Mercado sa aksidente na nagbigay dito ng kapansanan. May pait ang tono ng kanyang boses na kaagad niyang pinalis dahil hindi magandang tunog noon na para bang hanggang sa mga sandaling iyon ay nagsiselos pa siya sa babae. Ano bang aasahan mo, Britney?
Hindi nga ba't palagi niyang pinipili ang babaeng yun kumpara sa inyong mag-ina? Isinara na niya ang pahinang iyon. Hindi niya na pinag-ukulan ng pansin ng iba pang balita tungkol sa dating asawa. Kung in-scroll niya pa yon pababa, makikita niya kung paano nito sinimulan na muling bumangon ng dahil sa kanya. Na-inspired ko na siya ni Britney base sa isang interview. Pero ang totoo, umaasa si Kenji na muli pa silang magkita. Dapat lang yun sa kanya, mabigat ang dibdib na tura niya. Ilang buntong hininga pang kanyang pinakawalan. Marapat lang na pagdusahan niyang lahat na naging kasalanan niya. Ha? Sino siya ngayon? Limitado, paralisado, lingid sa kaalaman ni Britney sa mga sandaling iyon. Habang tahimik siyang nagmumuni-muni ay kanina pa rin siya pinagmamasdan na lalaking in-invade ang buong isipan niya. Nang dati niyang asawa mula sa kabilang bakuran ng resort, nasa may madilim na bahagi ito at natatakpan ng ilang shades ng nipahat sa harap kung kaya hindi niya napapansin. Idagdag pa ang malakas na alon na panakanakang kasamang sipol ng malakas na ihip ng hangin ng gabi. Panay ang punas ni Kenji ng mga luhang walang tigil ang pagbagsak habang pinapanood ang ginagawa ni Britney na pasalampak na nakaupo sa parehong lugar noon kung saan sila madalas na tumambay na dalawa nung pumunta dito. Han, miss na kita kayong dalawa ni Noah. Parang pinipiga ang puso sa sakit na mahinang usal ni Kenji. Kung pwede ko lang muling iikot ang mundo pabalik sa araw na sana, kayong pinili kong gawin ko. Baka ilang beses ko na yung hiniling pero gaya ng araw na tapos na. Nang oras na lumipas na, mahirap na kayong muling kunin. Pero pwede pa namang bawiin kung bibigyan lang ako ng pagkakataong patunayan sa inyong mag-ina na binago na ako ng mundo. Tandang-tanda niya pa ang tagpong iyon kung saan ay mahigpit niyang yakap ang katawan ni Britney na tila ba parehong hawak nilang mundo ng bawat isa. Nakapwesto siya noon sa likuran ng nobya. Nakasandal naman ang likod ng babae sa malapad niyang dibdib habang pareho nilang iginuguhit sa kanilang mga isipan ang plano ng magiging pamilya nila sa malayo pang hinaharap. Iisa ang tibok ng kanilang puso, ang magkaroon ng masayang kinabukasan at tuparin ang mga pangarap nilang hindi gaanong kailangan ng malaking halaga ng pera kung sakali. Gusto kong tumira sa ganitong lugar, lalo na kapag pareho na tayong matanda. Gusto kong i-enjoy ang retirement natin na umiikot na lang ang kabataan at malakas na pangangatawan sa office works at magulong paligid ng syudad. Gusto kong maranasan ang mabagal na ikot ng mundo kahit pa ilang taon lang yon. Gusto kong parehong maranasan natin ang sandaling yun, Britney. Nang magkasama at walang anumang problema na iniisip pagsapit ng bagong umaga. Let's do that, Kenji. Tapos pinapanood natin kada sikat ng araw at lubog ng mga anak nating naglalaro, no? Ang saya siguro noon, ang gaan lang ng buhay. Malayo sa magulong mundo ng aking among si Mr. Salmeda. Halik pa ni Kenji sa tuktok ng kanyang ulo bilang tugon sa kanya. Kailangan ko na palang magtingin-tingin ng bibiling beach resort. Anong gusto mo? Malawak o pwede ng ganito kalaking space? Pwede na yung ganito, hindi malaki. Hindi rin maliit basta kompleto ng mga gamit. May pool kapag malalaki ang alon at hindi pwedeng languyan ng dagat. Gusto kong palagyan din ng duyan malapit sa dalampasigan para kapag pagod na tayong maupo sa buhangin, doon naman tayo pupwesto. Hindi ko na mahintay pang araw na yon, Han. Tumangutango si Kenji, humigpit pang yakap sa katawan ng nobya. Tapos once a year, syempre bibisita tayo sa mga magulang mo, sa kapatid mo, o kung hindi naman silang papupuntahin natin dito at dito tayo tatambay. Hay, ang gaan ng ating buhay sa ganong mga plano. Nang mga panahong iyon ay hindi pa alam ni Kenji ang kaugnayan ni Britney kay Gavin, kung kaya naman wagas pa ang pag-ibig na nararamdaman niya noon para sa kanyang nobya. Wala pang nagpapabago ng pagmamahal niya dito. Sana matupad natin yon. Tingala na noon ni Britney habang nakatingin ang mga mata sa mata ni Kenji na nakatitig sa labi ng kanyang nobya. Magawa natin ng walang anumang magiging problema at aberya. Dagdag pa doon ni Britney. Dumalas pa't halos walang tigil na bumagsak ang mga luha ni Kenji sa sketchpad na kanyang hawak nang maalala ang tagpong iyon kung saan puro pagmamahal pa lang ang bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi naman yon naging hadlang upang masira at pumangit ang iginuhit na mukha ng dating asawa sa ganung posisyon. Nakuha niyang halo-halong emosyon nito na minsan na rin niyang naging saulado. Kaya niya sanang lapitan ng dating asawa, kausapin, kamustahin. Ngunit minabuti niyang hindi na lang gawin sa takot na baka muli na naman itong magpanik. Nanatili na lang siya sa kanyang kinatatayuan at lihim na lang itong pinagmasdan.
Hindi niya sukat akalain na masusundan ang pagkikita nila mula sa competition hanggang sa beach resort na yon. Ang akala niya, yun na yung una at huling pagkaroon ng 3 taon. Ang akala niya, pinagbigyan lang ng tadhanang gabi-gabi niyang hinihiling. Masaya na malaya na siya, Kenji. Hindi mo na kailangan pangguluhin ang buhay nilang mag-ina. Paalala niya sa sarili at baka hindi niya mapigilan at lapitan ito. Saka wala ka rin namang sasabihin sa kanya. Oras na magkaharap kayo. Lumipas pang ilang sandali ng ganun lang ang kanilang pwesto. Pinagmamasdan ni Kenji si Britney mula sa malayo habang si Britney naman ay nakatingala sa langit at binabalikan ang masayang nagdaan nila ng dating asawa. Bagay na hindi dapat ginagawa ni Britney dahil may makina siya sa kanyang buhay. May makina pinangakuan niyang hanggang sa huli ay sasamahan niya ito. Hanggang tumanda at mananatili siya sa tabi nito. Sabay nilang palalakihin at papanoorin ang pagtanda ng kanilang mga anak. Ngunit hindi maintindihan ni Britney kung bakit biglang naguluhan siya. Magiging hipokrita siya kung hindi niya aamining binabagabag siya ng muling pagkikita nila ng dalawa ngayon ni Kenji. Hindi na dahil yun sa takot at pag-aalala, napalitan niyo ng sobrang kuryosidad kung paano niya nalabanan ang lahat. Knowing Kenji na maikli ang pasensya. Paano niya nagawang muling bumangon at magpatuloy sa buhay na kulang? Mr. Barwell, malamig na pong ihip ng hangin. Hindi pa po ba kayo papasok sa loob? Baka po magkasakit kayo. Inilagay ni Kenji ang kanyang isang hintuturo sa labi nang hindi inaalis sa mga mata. Sa subject ng portrait niyang iginuguhit. Umatras ng 2 hakbang papalayo ang caregiver niya na kaagad namang nahulaan ng nais ng amo. Mali siyang ngumiti. Noon lang niya nakitang sobrang focus nito sa kanyang mga ginuguhit sa hawak na sketchpad. Kung ganon, ay kukunan ko po kayo ng kumot. Nitong tumalikod na at iniwan na siya doong mag-isa. Ang plano lang sana ni Kenji ang namnamin ng katahimikan ng gabing iyon, pero hindi niya alam na muli pang magkukrus ang landas nilang dalawa. Ganun pa man, ay pinalagay niyang maswerte siya na may ganito pang pagkakataon. Saka pa lang din pumasok ng rest house niya si Kenji na magdesisyon si Britney na umalis sa pwesto niya. Naidlip lang siya ng ilang oras at muling nagdesisyon na lumabas ng maaga kung saan nakita niyang 2 bata na naglalaro sa dalampasigan habang nagiiwan ng mga munti nilang baka sa buhangin na tila kumikinang. Sa papasikat na sinag ng araw sa malayong kabilang ibayo ng kaharap nilang karagatan. Malaki pa rin ang mga alon noon. Noah, Andrea, dito lang kayo sa tapat, huwag kayong lalayo. Si Tina na pinapanood lang ang mga batang maglaro. Yes, Yaya Tina, hindi naman kami lalayo ni Andrea, dito lang kami. Sagot ni Noah na tinatangay lang ng hangin. Habang pinagmamasdan ni Kenji ang 2 bata, sumagi sa kanyang isipan ang sinabi noon ni Britney na naalala niya ang nagdaang gabi. Yun habang papasikat ang araw ay pinapanood nila ang kanilang mga anak na naglalaro doon. Andrea, dito lang tayo. Baka pagalitan tayo ni Yaya Tina at Manang Elsa. Tawag ni Noah na makita niyang tumatakbong kapatid patungo sa karating nitong beach. Hindi naman siya naririnig ni Andrea dahil nakita niya na maraming seashells sa walang kabakas-bakas na malawak na dalampasigan. Andrea, ano ba? Sabing dito lang tayo? Hindi pa rin siya nilingon ni Andrea na may bitbit na maliit na fishnet na kulay pula at doon nilalagay ang mga pinupulot nilang seashells. Walang nagawa si Noah kung hindi ang sundan ng kapatid na nakatawid na ng beachfront. Hoy Noah! Andrea! Lumalayo na kayo! Bumalik kayo dito! Si Tina na sinundan na rin doon ng mga alaga nila. Napasinghap si Kenji nang makita niyang 2 bata na nasa malayo pa kanina'y biglang nasa harapan na niya. Kampante siya ngayon nakaupo sa duyan na pinasadya niya noon. Yun ang duyan ng pangarap noon ng kanyang dating asawang si Britney. Tinulungan siya ng caregiver niya na makaupo doon kanina habang lumalapat ang walang tsinelas ng mga paa sa magaspang na buhangin. Kaunti pa man ang pangdama pa noon pero gustong-gusto niyang pakiramdam noon sa ilalim ng kanyang talampakan. Kung makakaya lang niyang makatayong mag-isa ay kanina pa siya nagtago sa mga bata upang wag siyang makita. Huli ng lahat upang kunin ang atensyon ng caregiver niya. Para tulungan siya nito na kasalukuyang kumukuha ngayon ng breakfast niya sa loob ng rest house niya. Oh, ikaw po yung kahapon? Bulalas ni Noah nang mapansin na siyang naroong nakaupo. Bahagya pa nitong itinuro ng kanyang hintuturo si Kenji. Nakilala niya ito kahit pa wala sa upuan niyang wheelchair. Tama ako, hindi ba?
Nagawa ng mahawakan ni Noah si Andrea sa isang braso na nakuha na rin ang buong atensyon ni Kenji. Walang nagawang lalaki kundi ang harapin na lang ang mga bata dahil alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang ligtas sa kanila. Oo nga, siya yun kuya. Matatas nitong wika na malapad pa siyang binigyan ng mga ngiti sa kanyang munting labi. Hindi malaman ni Kenji kung anong isasagot sa mga bata na mukhang natanda ang nagkita sila sa competition. Mula sa mukha ni Andrea na kamukha ng kanyang mga magulang, lumipat ang mga mata ni Kenji sa mukha ng anak niya. Dito ka nakatira? Muli pang pakikipag-usap ni Noah na halatang hindi alam ang salitang pagsuko sa kakatanong. Sumilay ang kakaibang ngiti ni Kenji sa mukha nang makitang bahagyang lumapit pa si Noah sa kanyang pwesto. Ang buong akala siguro nito ay bingi siya at hindi naririnig ang lahat ng kanilang mga sinasabi kahit nakatodo volume niya. Dinig na dinig yun ni Kenji kahit na lumakas pang hampas ng malalaking alon sa dalampasigan na malapit lang. Marahan na siyang tumango. Patuloy na dumadaan sa kanyang isipan na gusto niyang mayakap ang katawan ng anak. Ngunit paano? Sa anong paraan niya ito gagawin nang hindi mahalata nito ang tunay niyang pakay at hindi magtataka? Hindi ka na po ngayon nakaupo sa wheelchair kagaya kahapon? Nakakatayo ka na po bang mag-isa? Bakit kailangang umupo ka ng wheelchair? Kailangan mo ba talaga yon sa araw-araw mong buhay? Bahana ng mga katanungan ni Noah na tila ba interesado ito sa kanyang buhay. I am just curious po. Pahabol pa nitong turan. Iyap, tanging sagot ni Kenji na para bang nalamon na niyang sarili niyang dila. Maaari niyang sagutin ang mga tanong isa-isa, ngunit natatakot siya na baka hindi naman kayang abutin ng utak ng bata kung ipapaliwanag niyang naaksidente siya. Saka mga adult lang dapat ang may ganong klaseng mga usapan. Ang sabi ng mommy, magstay kami doon ng 1 week. Gusto ko ngang 1 month. Kwento nitong parang normal na sa kanilang mag-usap ng mga bagay na tungkol doon. Ang ibig sabihin lang, makikita ka namin dito palagi. Muling tumango si Kenji na sobrang napupuno na ng galak ang puso. Parang kaunti na lang ay uutusan na niya itong lumapit sa kanya upang aminin na siya ang kanyang ama. Ngunit pilit niyang pinigilan ng kanyang sariling gawin ito. Hindi siya pwedeng maging padalos-dalos na lang doon ng basta. Kailangan niyang pag-isipan ng lahat ng hakbang niya. Hindi pwedeng kapag ginusto niya ay basta na lang niyang sasabihin dito na malaki ang kaugnayan nila nito. Can I ask you something? Pag-i-English na nitong mas ikinagiliw pa ni Kenji sa kanya. Muling napangiti ang bata. What is it? Excited ng tono ng boses doon ni Kenji na parang maiiyak na sa palitan nila ng usapan nito. What is your name? Napaisip si Kenji. Yun na bang tamang pagkakataon? Yun na ba ang tamang panahon? Aaminin na ba niya ang lahat? Paano kung magkaroon ng ibang problema? Ang dami niyang iniisip ngayon na problemang maaaring pumagitna. Bago pa makasagot, si Kenji ay humahangos nang dumating si Tina na saglit na burong mga mata sa kanya na para bang nakilala siya nito ng ilang segundo. Ngunit makaraan ng ilang sandali pa'y tumungo ito at saka nahihiyang iniiling paulit-ulit ang kanyang ulo upang humingi ng paumanhin sa pagiging trespassing ng kanyang mga alaga sa naturang lugar. Hinawakan na niyang kamay ng dalawang batang hindi naman umalma ng hilahin niya. Uwi na, ang sabi ko sa inyo huwag kayong lalayo. Sermon niya sa dalawang batang hindi na matignan ng lalaking mataman silang pinagmamasdan pa rin doon. Naku, pasalamat na lang kayong tulog pang inyong ina ngayon. Teka lang naman Yaya Tina, may tinatanong pa po ko sa kanya. Angal ni Noah na hindi inalis ang tingin kay Kenji. Noah, wag na matigas ang ulo. Isusumbong kita sa mami mo. Banta nitong nandidilat pang mga mata. Bahagyang hindi nagustuhan ni Kenji. Kung siguro dati pa siya't sinigawan nitong anak niya, paniguradong ora mismo'y wala ng trabahong babae. Dahil malamang itinanggal niya na't naghanap na ng bagong magiging yayang anak nila. Tara na, at kakain na tayo ng almusal. Hindi kayo marunong tumupad ng usapan na dun lang eh. Walang nagawang bata ko hindi ang sumunod sa yaya nito. Nang bitbitin na sila ni Andrea, paalis ng lugar. Sinundan lang sila ng tingin ni Kenji na sa muli walang naging imik kahit paalam niya sa kanyang sarili na labag yun sa loob niya. Hindi na kayo nahiya, naistorbo niyo yung Manong doon. He is not just Manong, he is the... Biglang natigilan si Noah nang maalalang reaksyon ng ina kahapon nung makita niyang ibang tingin nito sa lalaki. Naisip niya na magagalit ang kanyang ina kapag nalaman niyang siya yun. He is a friend. Diyan siya nakatira. Siya ang owner ng beach.
Magpapaalam naman kami sa kanya. Hindi siya galit. Taliwas ang sinabi niya sa tagapag-alaga dahil kapag sinabi niyang totoo, sa bagay na yun sa kanya malamang ay isusumbong sila nito sa mami nila at pagbabawalan na sila ni Andrea na maglaro sa malawak na dalampasigan. Wala naman kaming masamang ginagawa ni Andrea. Sa kamukha naman siyang mabait. Doon nga daw siya nakatira eh. Hirit pa ni Noah na hindi maintindihan ng sarili kung bakit ang gaan ng kalooban sa lalaking yon. Para silang may invisible na connection sa bawat isa at hinihila siya nitong nais pang makilalang lalaki. Kung magpapaalam kaming mamumulot ng shells doon banda ni Andrea, sa tingin ko naman hindi yun magagalit. Saka malapit lang naman eh. Hay nako, ano bang pinag-aawayan niyo umagang umaga? Si Britney na nabulabog ng palitang sagutan ng anak at ng yaya nitong nasa hapag na nakaupo. Nagpapasaway ka na naman ba, Noah? Anong ginawa mo this time anak ha? Madam Britney, tumawid lang naman po silang dalawa ni Andrea sa kabilang beachfront. Sumbong na ni Manang Elsa na inunahan na magsalita si Tina na halatado ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ano kayang mangyayari ngayong muling nagkita si Kenji at ang anak niyang si Noah? Malaman kaya ni Britney na nasa malapit lang si Kenji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.